pagdaan ng panahon, patuloy pa rin ang pagmamahal ng maraming Pilipino sa basketball na ipinakilala sa atin ng mga Amerikano. Kaya para mapanatili ang samahan ng Pilipinas at Amerika, naglibot sa bansa ang ilang basketballistang Amerikano para magturo ng basketball. Balita hatid ni Chino Trinidad. Mga Amerikano ang nagpakilala sa atin sa basketball. At sila rin ang tumayong mga coach natin nung magdumi na tayo sa Far Eastern Games mula 1913 hanggang 1934. Ang ating kupunan, nagtapos sa ikalimang pwesto sa 1936 Berlin Olympics sa inaugural ng basketball competitions. Sa World Basketball Championships na ngayon ay kilala bilang FIBA Worlds, nagtapos ang Pilipinas sa ikatlong pwesto sa pangunguna ni Kaloy Loizaga. The Philippines and the Filipinos really came to love the game a bit on their own, but also, obviously, because we introduced it. Especially with the NBA. Yeah, well, now it's just exploded. Para mapanatili ang samahan ng Pilipinas at Amerika sa basketball, ay may programang US Sports Envoy. Dito, naging bisita natin ang dating NBA player na si Derek Alston at ang dating WNBA player na si Alison Pfister. Naglibot sila sa Pilipinas, kabilang na ang Tacloban, at ibinahagi rin ang kanilang kaalaman sa mga miyembro ng ating Philippine wheelchair basketball team. You don't have to be the tallest. You don't necessarily have to be the fastest. A lot of times what wins games and what equates to success is who has the most heart and who is mentally prepared. Isa sa mga tumatak sa kanilang imahe ay ang nasaksiyang puspusang pag-iensayo ng isang bata sa Tacloban sa gitna ng matinding sikat ng araw. It was just a moment that you realize that basketball is just not in America, and it's just not with Americans. It's bigger than that, and it's just something that the Filipinos have embraced. Chino Trinidad, GMA News.